Magandang araw. Isa po akong ordinaryong 30 anyos na office worker. Naisipan kong isulat ang kwentong ito dahil may gusto akong sabihin sa mga taong nakaranas ng kawalang katarungan na tulad ko, na walang masabihan o mapagsumbungan. Ito ay ang katotohanang walang taong dapat minamaliit sa mundo. At kung aabusuhin mo ang isang taong mukhang mahina, siguradong babalik din sa iyo ang lahat ng ginawa mo. Ang kwentong ito ay tungkol sa mga naranasan ko mula nang ako'y mag-asawa. Siguradong may mga parte na makakaramdam kayo ng galit. At marahil may mga pagkakataong iisipin ninyong naging magalang pa rin ako bilang isang manugang. Pero ilalahad ko ang lahat ng walang itatago. Sana ay pakinggan ninyo hanggang dulo para malaman kung ano ang sinapit ng mga taong nangapi sa isang taong akala nila ay mahina. Noong mga 6 na taong gulang ako, iniwan kami ng papa ko. Hindi ko alam kung nag-divorce sila ni mama o kung ano ang tunay na dahilan. Hindi kasi masyadong nagkwento si mama tungkol doon. Ilang beses ko siyang tinanong noong bata ako, "Ma, nasaan si papa? Bakit hindi natin siya kasama?" Palagi, iisa lang ang sagot niya, "Nasa malayo ang papa mo." Pero lagi kanyang iniisip, yun lang. Ang ipinagtataka ko, kahit kailan ay hindi nagsalita ng masama si mama laban kay papa. Minsan, noong teenager ako, may nasabi akong hindi maganda tungkol sa kanya. "Ma, sa totoo lang, iniwan naman tayo ni Papa, di ba? Para lang sa sarili niya. Hindi ka ba nagagalit sa kanya? Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ang Papa mo," mariing sabi ni Mama. "Walang kasing tapat na tao sa mundo tulad ng Papa mo." Sobrang diin ng pagkakasabi niya noon, kaya hindi na ako muling nagtanong pa tungkol kay Papa. Inisip ko na lang na siguro, ayaw lang ni Mama na masira ang imahe ng ama ko sa isip ko. Siguro, may bago na siyang pamilya at masaya na siya kung nasaan man siya. Pinalaki ako ni Mama sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng isang maliit na karinderya mula madaling araw hanggang gabi kung magtrabaho siya. Pero ni minsan ay hindi ko siya nakitang nagpakita ng pagod. Dahil sa kanya, natuto akong maging independent at hindi umasa sa iba. Kaya naman noong college, nagsikap akong maging scholar at nag-part-time job. Pagka-graduate, nakahanap agad ako ng trabaho at doon na ako hanggang ngayon. Hanggang sa edad na 29, nakilala ko ang asawa ko ngayon. Isa siyang empleyado sa isang partner company namin. Maganda ang naging unang impresyon ko sa kanya. Matapos ang 2 taong relasyon, nagpasya kaming magpakasal. Para sa isang taong lumaking walang ama, ang presensya niya ay sapat na para maramdaman kong may kakampi ako at panatag ang loob ko. Hindi ko lang alam kung ano ang nagtatago sa likod ng kanyang maamong ngiti. Nang mapag-usapan na ang kasal, pumunta ako sa bahay nila para formal na magpakilala. Ang biyenan kong babae. Mas mataray pa sa inaasahan ko ang itsura. Pagkaupo ko pa lang, sinuri niya ako mula ulo hanggang paa at ito agad ang unang tanong, "Wala ka na raw, ama? Maaga bang pumanaw?" "Hindi po pumanaw. Nasa abroad po." "Ah, so hiwalay kayo?" "Opo." "May kapatid ka bang lalaki?" "Nag-iisa lang po akong anak." Sa sagot kong iyon, nanlaki ang mga mata ng biyenan ko. "Aba, kayong 2 babae lang pala ang magkasama sa bahay?" "Walang lalaki." May kakaibang tono sa boses niya. Hindi ko mawari kung awa ba o pangmamaliit. Sinadya kong maging kalmado sa pagsagot. Ayokong makita niyang apektado ako. "Opo, si Mama po ang mag-isang nagpalaki sa akin, pero hindi po niya ako pinabayaan. Lahat ng ito ay dahil sa kanya." Bahagyang sumimangot ang biyenan ko. Tila hindi niya inaasahan, nasasagot ako ng walang pag-aalinlangan. Kung ikukumpara sa kanya, mas mukhang disente naman ang biyenan kong lalaki. Pero sa tuwing mag-uusap kami, laging may kasamang pagyayabang tungkol sa sarili o sa pamilya nila. Pulis ang pamilya namin. Ako mismo, naging hepe at ang kuya ko, mataas din ang ranggo bago magretiro. Swerte ka at sa ganitong pamilya ka mapapangasawa. Pagkatapos ng pagbisitang iyon, tuwang-tuwa ang nobyo ko at sinabing maayos naman daw ang lahat. Pero sa isip ko, hindi ito magiging madali. Nalaman ko na lang kalaunan na pagkaalis ko, sinabi raw ng biyenan ko, "Matapang ang tingin ng babaeng yan. Mukhang palaban. Kailangan turuan ng leksyon, yan sa simula pa lang." Hindi naging madali ang paghahanda sa kasal.
Lahat pinakialaman ng biyenan ko mula sa venue hanggang sa wedding dress ko. Kailangang lahat ay ayon sa gusto niya. Sa totoo lang, wala naman akong malaking pangarap o hiling para sa kasal ko kaya halos lahat ay pinagbigyan ko na. Pero may isang bagay na hindi ko kayang palampasin. Mukhang kakaunti ang mga bisita ninyo, sabi niya. Dahil walang lalaki sa pamilya niyo. Gusto mo bang kami na lang ang magdagdag mula sa amin? Mariin akong tumugon. Huwag na po. Ayos lang po kahit kaunti. Ang mahalaga po, yung mga taong tunay na masaya para sa amin ang darating. Biglang nag-iba ang itsura ng mukha niya. Noong araw ng kasal, kitang-kita ang pagkakaiba sa bilang ng mga bisita. Halos 200 ang dumating sa panig ng lalaki, habang sa amin ay nasa 80 lang. Sinubukan kong huwag pansinin, pero sinadya ng biyenan ko na iparinig ito sa lahat. Naku, puro babae kasi sa panig ng bride, kaya ganyan lang sila karami. Ano pa bang magagawa natin? Intindihin na lang natin. Narinig ko yon. At sigurado akong narinig din ni Mama. Pagkatapos ng seremonya, kinausap ko agad ang asawa ko. Pagsabihan mo nga ang mama mo na magdahan-dahan sa pananalita, lalo na sa harap ni Mama. Ganyan lang talaga magsalita si Mama. Ikaw na lang ang umintindi, sagot niya. Saan ba nanggaling ang ganyang katwiran? Pero dahil araw ng kasal namin, pinalampas ko na lang. Isang buwan matapos ang kasal, habang nasa honeymoon stage pa kami, bigla na lang tumawag ang biyenan ko. Andrea, ibigay mo sa akin ang password ng unit nyo. Po? Yung password po ng pinto? Bakit po bigla? Anong bakit? Bahay yan ng anak ko. Anong gusto mo? Dumaan ako sa iyo na parang bisita sa tuwing pupunta ako. Para sa kanya, karapatan niya iyon, na para bang ako pa ang nagtanong ng mali. Kinausap ko ang asawa ko, pero para sa kanya ay wala itong problema. Hindi naman siguro siya bigla-biglang darating, sabi pa niya. Ayoko namang masira agad ang relasyon namin dahil lang dito, kaya ibinigay ko na lang. Pero simula noon, dumadating na nga siya nang walang pasabi at palagi siyang may puna. Ano ba itong laman ng ref nyo? Puro binili. Hindi mo man lang ipagluto ng maayos ang asawa mo. Nag-init ang mukha ko. Madalas akong mag-overtime sa trabaho. Paano pa ako magkakaroon ng oras para magluto palagi? Pero sa tono ng pananalita niya, para bang ako ang pinakatamad na manugang sa buong mundo. Pero ang totoong problema ay sumunod pa. Isang araw, nag-message ang hipag ko. Ate, nakita mo na ba ang profile pic ni Mama? Tignan mo dali. Nagtaka ako. Kaya agad kong tiningnan ang profile niya sa social media at parang huminto ang mundo ko. Ang profile picture niya ay isang close-up shot ng sulok ng lababo namin kung saan may kaunting dumi sa may drain. At ang status niya, ang hirap turuan ng manugang sa panahon ngayon. Alam niyo ba kung sino-sino ang nasa friends list niya? Mga kamag-anak ng biyenan kong lalaki, mga kaibigan niya mula high school hanggang sa mga asawa ng mga opisyal ng pulis sa lugar nila. Ilang dosenang tao ang nakakakita noon. Ang pag-post niya ng litratong yon ay isang malinaw na pampublikong pamamahiya sa akin. Tinawagan ko agad ang asawa ko. Nakita mo ba ang profile ng mama mo? Ano na naman yun? Bakit nakapost ang litrato ng lababo natin at may status pa na mahirap daw turuan ang manugang? Pagkatapos tingnan ng asawa ko, ito lang ang nasabi niya. Baka naman nagbibiro lang si Mama. Huwag mo nang masyadong dibdibin. Biro? Nakikita ng lahat ng tao. Nagtatrabaho din naman ako kaya hindi ko maasikaso lahat. Sige na, huwag ka nang magalit. Kakausapin ko si Mama. Pero ang nangyari, halos magmakaawa lang siya sa telepono. Para bang parusa sa akin, isang linggo niyang hindi pinalitan ang profile picture na iyon. Sa mata ng lahat, ako na ang marumi at tamad na manugang. Mula noon, kahit anong pilit kong ayusin ang pakikitungo sa kanya, hindi ko na magawa. Kinakabahan ako sa tuwing tumatawag siya at ayoko nang makita ang pagmumukha niya. Ilang buwan ang lumipas, pinalitan ko ang password ng pinto namin dahil may notice mula sa admin ng kondo na regular daw itong gawin para sa seguridad. Sakto namang audit season sa opisina kaya sobrang abala ako. Overtime at kahit weekend ay pumapasok ako. Halos wala akong pahinga. Isang gabi, habang paakyat ako sa unit namin pagkatapos mag-overtime, may narinig akong ingay galing sa floor namin. Pagbukas ng elevator,
nakita ko ang biyenan ko sa tapat ng pinto namin. Isang locksmith ang nagkakalas ng digital lock. "Ma'am, ano po to?" Lumingon siya sa akin at ang sama ng tingin niya. "Anong ano to? Bakit mo biglang pinalitan ang password? Anong tingin mo sa akin?" Umalingaw-ngaw ang boses niya sa buong hallway. Napatingin sa amin ang locksmith. Halatang hindi komportable. Kinuha ko ang card ko mula sa wallet. "Kuya, pasensya na po. Pero ako na po ang magbubukas." Pagbukas ko ng pinto, dire-diretso siyang pumasok. Pupunta ako sa bahay ng sarili kong anak, tapos hindi ako makapasok. "Ano to? Pasensya na po. Pinalitan ko po kamakailan. Nakalimutan ko lang pong sabihin sa inyo." Umupo siya sa sofa at tinitigan ako ng masama. "Paano mo nagagawang pagbawalan akong pumasok sa bahay ng anak na ako mismo ang nagluwal? Sino ka ba? Saan ka ba galing na kung sinong pulot na babae?" Parang sinakal ako sa sinabi niya. "Ganon po ba kalaking kasalanan na nakalimutan kong sabihin ang bagong password?" "Ma'am, kahit ano pa po, sobra na po yata yang sinabi niyo." "Pulot na babae? Sobra? Anong sobra? Sa tingin mo ba tatawag ako ng locksmith kung hindi kailangan? Ikaw ang dahilan nito. Wala akong nagawa kundi tawagan ang asawa ko. Nagmakaawa akong umuwi siya agad para ayusin ang gulo. Mabuti na lang, ilang minuto lang ay dumating siya, hingal na hingal. "Ma, Andrea, kumalma muna kayo," sabi niya. "Pero ma, medyo sobra naman yata na tumawag ka pa ng locksmith." "Ano? Ako pa ang may kasalanan ngayon?" Nanginginig ako sa labas sa lamig. "Tapos sinong kinakampihan mo?" "Hindi naman sa ganon, ma." "Ay, ewan. Hindi ko na kailangan ng ganitong trato. Aalis na ako." Bago siya umalis, tinignan niya ako ng masama. "Tingnan natin. Bastos kang bata ka. Minamaliit mo ang biyenan mo." At kinalabog niya ang pinto. Naiwan akong nakatayo. Nanginginig ang buong katawan. Hindi ako makatulog ng gabing iyon. Paano ko pakikisamahan ang mga taong ito sa susunod na mga dekada? At ang mga salitang "tingnan natin" ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko. Alam kong hindi lang iyon simpleng galit. Simula noon, nagsimula na ang tunay na pagdidisiplina niya sa akin. Unang Pasko namin bilang mag-asawa. 2 linggo bago ang Pasko, parang matagal na siyang nag-aabang. Sa Pasko, dapat nandito na kayo bago mag-alas 5 ng umaga. Magluluto pa tayo. 1 oras ang biyahe papunta sa kanila, ibig sabihin kailangan naming umalis ng alas 4. Nagtatrabaho pa ako hanggang bisperas ng Pasko, kaya sinubukan kong makiusap ng maayos. "Ma'am, pwede po bang mga alas 8 na kami pumunta? Galing po kasi ako sa overtime kinagabihan." Ramdam ko sa kabilang linya ang galit niya. Noong araw ng Pasko, dumating kami ng alas 8 at umaga pa lang ay nakasimangot na siya. Maghapon akong nasa kusina, nagpiprito ng lumpia, naghahanda ng mga pagkain at nag-aayos ng mesa. Ang hipag ko naman, parang prinsesa na nakaupo lang sa sofa at nagse-cellphone. Nang hapon na iyon, dumating si Mama. May dalang mamahaling hamon at isang basket ng prutas. Bilang unang Pasko namin, gusto niyang magbigay galang ng maayos, pero ito ang sinabi ng biyenan ko. "Naku, kumare, nag-abala ka pa. Ang mahal pa naman ito. Mahirap pa naman ang buhay ng mag-isang nagpapalaki ng anak." Biglang nanigas ang ekspresyon ni Mama. "Naku, hindi naman po. Gusto ko lang pong bumati sa unang Pasko nila. Ngunit parang walang kwentang bagay na tinanggap. Basta na lang inilapag ng biyenan ko ang regalo sa sahig. Salamat sa pagod mo." Itong asawa ko kasi, dahil hepe ng pulis, sanay na sa mga ganitong regalo. Kaya kung tiisin kung ako lang, pero hindi ko kayang makitang ginaganito niya si Mama. "Ma'am, pasensya na po, pero sana po iwasan niyo ang mga ganyang salita sa harap ng mama ko." "Bakit? May mali ba sa sinabi ko?" "Totoo naman. Di ba? Totoo po." "Kung ganon, may sasabihin din po akong totoo. Ang mama ko, mag-isa niya akong pinalaki, nakapagpatayo ng bahay at nagawa ang lahat kahit walang asawang sinasandalan. Hindi po ba mas kahanga-hanga yon?" Namula ang mukha ng biyenan ko. Mula noon, lalong nag-iba ang tingin niya sa akin. Kung dati ay ayaw niya sa akin, ngayon ay halatang halata na ang galit niya. 2 taon na namin bilang mag-asawa. Nagkaroon ng retirement party para sa biyenan kong lalaki.
Ginanap ito sa isang mamahaling restaurant at mahigit 10 aktibong opisyal ng pulis ang dumalo. Hindi niyo alam kung gaano kayabang ang biyenan ko noong gabing iyon. Ang pamilya namin ay pamilya ng mga pulis. Alam niyo na kung anong mangyayari kapag kinalaban niyo kami, di ba? Nagtawanan ang mga bisita at sumang-ayon. Tahimik lang akong kumakain sa isang sulok nang bigla siyang tumabi sa akin at bumulong. Narinig mo? Ang isang tulad mo, kayang-kaya naming gawan ng kung anuman kung gugustuhin namin. Ibinaba ko ang mga kubyertos ko at tinitigan siya ng diretso. Pinagbabantaan niyo po ba ako? Banta? Payo. Bakit ba lahat ng sinasabi ko minamasama mo? Hindi ko po yata kailangan ng ganyang payo. Naging malamig ang hangin. Napansin na rin ng mga kalapit na bisita. Nagpalit-palit ang kulay ng mukha ng biyenan ko. Naramdaman niyang napahiya siya sa harap ng mga bisita. Paglabas namin, narinig ko siyang sinasabi sa asawa niya, "Mahal, kailangan nating turuan ng leksyon ang babaeng yan. Hindi pwedeng ganyan kabastos ang manugang ng isang pamilya ng pulis." "Sige, ako na ang bahala." Hindi pa niya kasi tayo kilala. Kinilabutan ako. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng hindi pa tayo kilala, pero may masama akong kutob. Inisip ko na lang na baka panakot lang nila iyon. Hindi ko alam na iyon pala ang pinaka-inosenteng pag-iisip na magagawa ko. Ilang linggo matapos ang retirement party, biglang dumating ang biyenan ko sa unit namin nang walang pasabi. Halatang dala pa rin niya ang inis mula sa gabing iyon. "Aba, narito pala ang napakagaling nating manugang. Pwede bang pumasok?" "Opo, tuloy po kayo." Habang nagpapalit siya ng sapatos sa may pinto, bigla siyang natapilok. Sumubsob siya pasulong at tumama ang braso at mukha niya sa gilid ng pader. Malakas ang pagkabagsak. "Ma'am, okay lang po kayo?" Agad akong lumapit para tulungan siya. Pero tinabig niya ang kamay ko. "Huwag mo akong hawakan. Buwisit, sa tuwing nakikita kita, may masamang nangyayari." Alis na ako. Nagkaroon siya ng mga pasa at galos sa mukha at braso, pero umalis na lang siya basta. Hindi ko maintindihan. Hindi ko naman kasalanan, pero sa akin pa rin isinisi ang lahat. At makalipas ang ilang araw, gumuho ang mundo ko. Gaya ng dati, pauwi ako galing trabaho. Pagparada ko sa basement ng kondo at pagbaba ng sasakyan, may 2 police car na nakaabang. 2 pulis ang lumapit sa akin. "Kayo po ba si Andrea Reyes?" "Opo." "Bakit po?" "May warrant of arrest po kayo para sa kasong pananakit sa nakatatanda. Isasama po namin kayo." "Ano po? Pananakit? Ako? Sir, baka po nagkakamali kayo. Dahil po sa posibilidad na tumakas kayo, poposasan po namin kayo." Bago pa man ako makaprotesta, nakaposas na ang mga kamay ko. Ito ang unang beses sa buong buhay ko na maranasan ito. Malamig, mabigat, at nakakatakot. Paulit-ulit akong nagtanong, ano po bang ginawa ko? Sa presinto na lang po ipapaliwanag ang lahat. Isinakay ako sa likod ng police car. Sa bintana, nakita ko ang mga kapitbahay naming nakatingin. Gusto kong maiyak pero pinigilan ko. Kung iiyak ako, magmumukha akong totoong kriminal. Sa presinto, doon ko nalaman ang lahat. Ang biyenan ko pala ang nagsampa ng kaso laban sa akin. Ang kaso, pananakit sa kanya. "Sandali lang po, detective. Ang sinasabi niyo po, kinasuhan ako ng biyenan ko?" "Opo. May complaint na isinampa para sa kasong grave physical injuries against an ascendant." Napatawa ako sa sobrang pagkagulat. "Anong klaseng sitwasyon ito?" "Detective, hindi ko po siya tinulak. Nadulas po siya mag-isa sa may pinto habang nagpapalit ng tsinelas." "Paano po naging pananakit yon?" "Iba po ang sinasabi sa salaysay ng biktima. Ayon sa kanya, tinulak mo raw siya, kaya siya natumba." "Hindi po totoo yan. Sinungaling po siya. Hindi ko po siya hinawakan." Napalakas ang boses ko. Tinitigan lang ako ng detective ng walang ekspresyon. "Huwag po kayong sumigaw. May salaysay din po mula sa isang testigo at mga litrato ng mga sugat ng biktima bilang ebidensya." Ipinakita niya sa akin ang mga litrato ng mga pasa sa mukha at braso ng biyenan ko. Mga sugat na nakuha niya noong nadulas siya. Pero iyon daw ang ebidensya na binugbog ko siya. Hindi po ako ang gumawa niyan. Dahil po yan sa pagkakadulas niya. At anong testigo? Kung sino man yon,
Walang ibang tao doon noong araw na yon. Kaming dalawa lang po. Naiinis na ako. Paulit-ulit ko na lang sinasabi ang parehong bagay. Detective, kung ganoon, i-check nyo na lang po ang CCTV. May CCTV po sa hallway at elevator ng kondo namin. Makikita nyo roon na mag-isa lang siyang dumating. Yun po ang unahin nyong tingnan. Natigilan sandali ang detective, pero bumalik lang siya sa pagbabasa ng mga papel. Ang CCTV footage po ay susuriin sa proseso ng investigasyon. Proseso? Pwede naman pong tingnan ngayon din, di ba? Hindi po ganun kadali. May proseso po kaming sinusunod. Nakalimutan nyo na po bang suspect kayo? Sobrang kawawa naman po ako dito. Isang tingin lang sa CCTV, tapos na ang usapan. Bakit ayaw nyong gawin? Medyo naasiwa ang detective sa sinabi ko. Gaya po ng sinabi ko, under investigation pa po at hindi pa namin nakukuha. Titingnan din po namin. Bakit nila pinapatagal ang isang bagay na pwedeng tapusin agad? May mali. Kailan po? Kailan nyo titingnan? Ginagawa nyo na po akong kriminal. Bumuntong hininga ang detective na para bang pagod na sa akin. Sa ngayon, may salaysay ng biktima, ebidensya ng mga sugat at may arrest warrant na. Kailangan po kayong manatili dito. Manatili dito? Nanlamig ang buong katawan ko. Isang linggo sa kulungan. Hindi pa nila tinitingnan ang CCTV pero desidido na sila. Ang pananakit sa magulang o biyenan ay mabigat na kaso. Mas mabigat ang parusa kaysa sa ordinaryong pananakit. Sa ngayon, dahil detalyado ang salaysay ng biktima at may ebidensya ng sugat, itutuloy namin ang investigasyon habang nakakulong kayo. Pero hindi nga po ako ang may gawa ng mga sugat na yan. Parang hindi na nila ako naririnig. Biglang pumasok sa isip ko ang sinabi nila noon. Hindi pa niya kasi tayo kilala. Ito pala iyon. Dahil kilala nila ang biyenan ko, wala silang balak na imbestigahan ito ng maayos. Ang pagkagulat ko ay napalitan ng takot. Pinagtutulungan nila ako. Ang mga biyenan ko, kasabwat pati ang mga pulis. Pwede po ba akong tumawag? Tatawag kayo ng abogado? Sige, kung may kailangan kayong tawagan, gawin nyo na. Tinawagan ko agad ang asawa ko. Hindi niya sinasagot. Sa ikalimang tawag, may sumagot, pero hindi ang asawa ko. Ang biyenan ko, ang taong naglagay sa akin sa sitwasyong ito. Naliligo si Marco, kaya ako na ang sumagot. Bakit? Anong kailangan mo? Halatang kinuha niya ang cellphone ng asawa ko. May halong pang-aasar ang boses niya. Tumatawag ka galing sa presinto, no? Kumusta naman dyan? Ang isang magaling na manugang na tulad mo, wala namang dapat ikatakot, di ba? Ma'am, alam niyo pong hindi ko ginawa yon. Bakit niyo po ito ginagawa sa akin? Anong hindi ginawa? Tinulak mo ako, kaya ako nagkaganito. Muntik na akong mamatay. Dahil sa'yo, kailan po, kayo po ang mag-isang nadulas. Makikita po lahat yan sa CCTV. Bakit po kayo nagsisinungaling? Narinig ko siyang tumawa ng malakas sa kabilang linya. CCTV? At sino namang magche-check niyan? Hindi mo ba alam kung kaninong mga bata ang mga pulis diyan? Kinilabutan ako. Diretsahan niyang sinasabi na kaya nilang kontrolin ang lahat dahil sa koneksyon nila. Ma'am, pakiusap po. Hindi po ito tama. Makukulong po ako nito. Makulong? Eh di makulong ka. Ang isang bastos na babaeng tulad mo ay nararapat lang diyan. Sa mga salitang iyon, naramdaman kong wala na akong kawala. Ma'am, kung may sama po kayo ng loob sa akin, pag-usapan po natin. Kung makasagot ka sa akin dati, akala mo kung sino ka. Ngayon, gusto mong pag-usapan? Huli na ang lahat. Pinatay niya ang tawag. Nanginginig ang mga kamay ko. Pero tinawagan ko ulit. Ngayon, hindi na nagri-ring. Diretso nang napuputol. Be-in-lock niya ako. Tututut sa tunog na iyon, nang hina ang mga tuhod ko. Ibig sabihin, lahat sila magkakasabwat. Kahit anong gawin ko, wala nang mangyayari. Nang gabing iyon, ikinulong ako sa selda. Ito ang unang beses sa buong buhay ko. Malamig, masikip, at mabaho. Isang manipis na banig sa matigas na sahig at ang ilaw ay nakabukas buong gabi. Habang nakatingin sa kisame, halos sumabog ang dibdib ko sa sama ng loob. Pero kapag umiyak ako, talo ako.
Pinigilan ko ang mga luha ko. Kailangan kong magpakatatag. Lalabas din ang katotohanan. Iyon ang sinabi ko sa sarili ko, pero hindi mapigilan ang panginginig ng mga kamay ko. Ang totoo, hindi ko alam kung paano. Wala akong koneksyon, walang pera, walang sinumang malalapitan. Sobrang sakit isipin na sa ganitong sitwasyon, wala man lang akong matatawagan. Kinaumagahan, akala ko si mama ang darating, pero ang biyenan ko ang sumilip sa rehas. Nakangiti siya, na para bang may pinapanood na nakakatuwang palabas. Mag-enjoy ka sa pagkain ng kaning baboy diyan, hayop ka. Bawat salita ay puno ng tagumpay, at ang puso ko ay parang yelong dinurog. Ma'am, paano niyo po ito nagagawa sa akin, kahit gaano niyo pa po ako kinamumuhian? Ngayon, naiintindihan mo na ba? Sabi niya. Ang bigat ng kasalanan kapag kinalaban mo ang pamilya ng mga pulis. Naramdaman mo na ba? Lumapit pa siya sa rehas. Isang babaeng walang ama at walang sinumang tutulong. Diyan ka nababagay sa basurahang ito. Dito, matututunan mo kung ano ang pagkakamali mo. Magsisi ka sa sandaling iyon. Ang marinig muli ang mga salitang walang ama ay parang punyal na itinarak sa puso ko. Tinalikuran niya ako nang hindi man lang lumilingon. Naiwan akong nakakapit sa malamig na rehas. Dito, ang katotohanan ay pwedeng maging kasinungalingan. Sa wakas, bumuhos ang mga luha ko. Pinigilan ko ng husto, pero hindi ko na nakaya. Tahimik akong umupo sa isang sulok ng selda at umiyak ng umiyak. Sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, naramdaman ko kung ano ang ibig sabihin ng kawalan ng pag-asa. Sa ikalawang araw ko sa kulungan, hindi pa rin ako makatulog ng maayos. Ang ilaw ay nakabukas buong gabi. At kahit nakapikit ako, ramdam ko ang liwanag. Wala rin akong ganang kumain. Pinilit ko lang ang ilang subo. Hindi ko alam kung dahil sa kaba o sa galit, pero laging nasusuka ako. Nang hapon na iyon, dumating ang asawa ko. Nanginginig ang mga binti ko habang papunta sa visiting area. Galit ako, pero kasabay noon, natutuwa rin akong makita siya. Umaasa akong paniniwalaan niya ako. Ilang sandali pa, nakita ko ang mukha niya sa likod ng salamin. Pinigilan ko ang luhang nagbabadyang tumulo. Mahal, una akong nagsalita. Kinagat niya ang labi bago nagsalita. Nandito ako para pakinggan ang side mo. Pero kakaiba ang ekspresyon niya. Parang nag-aalala at nagsisisi, pero may halong iba pa. Sabi ni Mama, tinulak mo raw talaga siya. Ano? At naniniwala ka doon? Hindi ko siya tinulak. Siya mismo ang nadulas. Pero ganoon na lang ang sinabi ni Mama. At may mga pasa siya. Paano? Hindi mo pinaniniwalaan ang salita ko, pero naniniwala ka sa salita ng mama mo? Hindi siya makasagot. Umiwas siya ng tingin. Sa ginawa niyang iyon, bigla akong nalungkot. Marco, 5 taon tayong magkasama. Kilala mo ako. Sa tingin mo ba kaya kong manakit ng tao? Hindi mo ba ako kilala? Kilala kita. Pero kasi may mga pasa si Mama at sobrang sigurado siya sa sinasabi niya, kaya nalilito na rin ako. Makikita naman lahat sa CCTV. Kung hindi ka naniniwala, iyon ang tingnan mo. Sinabi mo na ba sa mga pulis na tingnan nila? Doon na siya nagsimulang mautal. Ano kasi? Yung CCTV. Hindi ko rin alam. Sabi ni Papa, siya na raw ang bahala. Si Papa mo? Lahat ng pulis dito, mga tauhan niya dati. Anong ibig sabihin ng siya na ang bahala? Ano bang kasalanan ko? Hindi naman sa may kasalanan ka, pero kilala mo naman si Mama. Sana inintindi mo na lang para hindi na umabot sa ganito. Intindihin? Gaano pa ba dapat intindihin para hindi mangyari to? Makatao ba itong ginagawa nyo? Doon ko na naintindihan. Hindi ko kakampi ang taong ito. O baka naman, simulat sa pool ay hindi ko talaga siya naging kakampi. Wala na tayong dapat pag-usapan. Maniwala ka na lang sa mama mo. May sasabihin pa sana siya, pero tinalikuran ko na siya. Narinig ko siyang tinatawag ako, pero hindi ako lumingon. Bumalik ako sa selda at umupo sa isang sulok. Sa sobrang pagkawalang gana, akala ko iiyak ako, pero hindi. Ganoon lang pala kababaw ang lalaking pinili kong makasama habang buhay. Kinabukasan, dumating si Mama. Pagkakita ko sa mukha niya, bumuhos na ang lahat ng luha ko.
Andrea, anak, ayos ka lang ba? Umiiyak din si mama. Halatang magdamag siyang umiyak dahil namamaga ang mga mata niya. Hindi ko po ginawa yun, ma. Totoo po. Nadulas lang po ang binan ko tapos sa akin isinisi. Alam kong hindi mo magagawa yon. Hindi ganyan ang anak ko. Inabot ni mama ang kamay niya sa pagitan ng rehas. Hinawakan ko ito. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng init at kapanatagan. Gagawa si mama ng paraan. Magtiis ka lang ng kaunti. Ha? Paano po, ma? Lahat ng pulis dito, konektado sa biyanan ko. Ayaw nilang tingnan ang CCTV. Gagawa ako ng paraan. Nanginginig ang boses ni mama. Hindi ko alam kung ano ang gagawin niya, pero ang mga salitang iyon ay sapat na para bigyan ako ng lakas. Nang paalis na si mama, napansin kong parang mas lumiit siya. Gumuho ang puso ko. Dapat ay binibigyan ko na siya ng maginhawang buhay, pero dahil sa akin, naghihirap na naman siya. Ilang araw pa ang lumipas at nakakuha kami ng abogado. Galing ito sa naipong pera ni mama. Isang maliit na law office. Pero sabi magaling daw sa mga kasong kriminal. Pagdating ng abogado sa kulungan, madilim ang mukha niya. Miss Reyes, magiging prangka po ako. Hindi magiging madali ang kasong ito. Po, pero hindi ko po talaga ginawa. Maniwala po kayo. Naniniwala po ako. Pero iba po ang paniniwala sa pagpapatunay. Ang kabilang panig, may salaysay ng biktima, testigo, at litrato ng mga sugat. Sa panig natin, ano po ang meron? Yung biyenan nyo, dati palang hepe ng pulis? Hindi nakikipagtulungan ang mga pulis. Ayaw ibigay ang CCTV at mabagal ang investigasyon. Ganoon kalakas ang koneksyon niya. May pera po ba kayo? Kailangan yung maghanda ng daan-daang libo. Kung wala, makipag-areglo na lang po kayo. Mas mabuting kausapin niyo sila ng maayos para iurong ang kaso. Kalmado ang boses ng abogado. Sa sobrang kalmado, mas lalo itong naging malupit. Pero kapag nakipag-areglo po ako, parang inamin ko na rin na may kasalanan ako. Mas mabuti nang lunukin ang pride kaysa masira ang buhay. Pag-isipan niyo po, mas mabuting magpakumbaba na lang kayo ngayon sa mga biyenan niyo. Tumulo ang luha ko. Ito pala ang ibig sabihin ng desperasyon. Ilang araw pa, dumating ulit ang biyenan ko. Halatang nasiyahan siya sa itsura kong gusgusin. Kumusta ka na dito? Mukhang natauhan ka na. Nga pala. Pumunta dito ang nanay mo kahapon. Sa sinabi niya, napatingin ako. Si mama po? Oo. Nagmamakaawa na, palayain ka. Sabi ko, may kondisyon ako. 5 milyong piso para sa danyos at kailangan niyang lumuhod sa harap ko para humingi ng tawad. Kapag lumuhod daw ang nanay mo, pag-iisipan ko. Para sa kaisa-isang anak niya, dapat lang naman niyang gawin. Yon, di ba? Nag-init ang ulo ko. Hindi lang ako, pati si mama. Gusto niyang pahirapan. Nababaliw na po ba kayo? Paluluhurin niyo ang mama ko? Sino po kayo? Para gawin yon. Hoy babae, hindi mo ba nakikita ang sitwasyon mo? Malapit ka ng mabulok sa kulungan, hindi ka pa rin natututo. Dahil wala po akong kasalanan, kayo po ang nagsisinungaling. Lalaban po ako hanggang sa huli. Humalakak siya. Aba, umaasa ka pa rin sa CCTV na yan? Alam mo naman kung kanino kampi ang mga pulis dito, di ba? Hindi ako makapagsalita. Naalala ko ang sinabi ng abogado. Kung magmamakaawa ka, baka palayain pa kita. Lumuhod ka sa harap ko at mangako kang susunod ka sa lahat ng sasabihin ko habang buhay. Pag-iisipan ko ulit. Ayoko. Hindi ko gagawin. Nanlaki ang mga mata niya na para bang hindi makapaniwala sa narinig. Hindi mo pa rin naiintindihan ang sitwasyon mo, no? Dapat kang magmakaawa sa akin. Hindi po. Mas gugustuhin ko pang makulong kaysa lumuhod sa inyo. Seryoso ako. Mas pipiliin ko pang makulong kaysa magpatalo sa isang tulad niya. Tinitigan niya ako nang matagal bago ngumisi. Sige, ang galing ng tapang mo. Tingnan natin kung hanggang saan ka. Pagkaalis niya, nang hina ang mga binti ko. Nagmatapang ako, pero ang totoo, takot na takot ako. Paano kung tuluyan akong makulong? Paano si mama? Paano ang buhay ko? Kinabukasan, dumating si mama. Pagkakita ko sa mukha niya, alam kong may nagbago. Mayroon siyang determinasyon.
Tinitigan niya ako ng diretso at sinabing, Andrea, anak, ayos na. Nakahanap na si mama ng paraan. Huwag ka nang mag-alala. Sa totoo lang, inisip ko na baka sinasabi niya lang iyon para pakalmahin ako. Anong koneksyon naman meron si mama? Anong paraan po? Sino ang tutulong sa atin? Huwag niyo pong sabihin gumastos na naman kayo ng pera para sa abogado. Isang taong siguradong tutulong sa'yo. Pero hindi ko pa pwedeng sabihin ngayon. Ipapaintindi ko sa'yo lahat sa tamang panahon. Namumula ang mga mata ni mama. Nag-aalangan man, sinabi ko ito. Ma, narinig ko po ang lahat. Pinapaluhod daw po kayo ng biyenan ko. Nanigas ang mukha ni mama. Sinabi niya sa'yo, Yon, huwag po kayong luluhod ma. Hinding-hindi po. Ayos lang po ako. Mas gugustuhin kong makulong kaysa danasin niyo ang ganoong kahihiyan. Anak kita, bakit ako luluhod? Hinding-hindi ako luluhod. Pag-alis ni mama, parang iba na siya. Ang dating malungkot niyang mga balikat ay tila naging matatag. Dahil sinabi niyang may paraan, kumapit ako doon. Wala na akong ibang pag-asa. Ilang araw pa ang lumipas. Isang umaga, biglang nagkagulo sa loob ng presinto. Narinig ko ang mga pulis na nagmamadaling kumilos. Maya-maya, tinawag ako. Andrea Reyes, pumunta ka sa interrogation room. May bisita ka, abogado mo. Nagtaka ako. Kakapunta lang ng abogado ko. Bakit siya bumalik agad? Habang naglalakad sa hallway, kakaiba ang atmosphere. Tense ang mga pulis. May mga nagbubulungan malapit sa opisina ng hepe. Pagbukas ng pinto ng interrogation room, may ilang lalaking nakasuit doon. Mamahali ng suot, may dalang mga briefcase. Kakaiba ang dating nila. Sino po kayo? Isang lalaki ang lumapit. Kami po ang legal team ng De Leon Group of Companies Partners. Simula ngayon, kami na po ang hahawak sa kaso ni Miss Andrea Reyes. Hindi pamilyar ang pangalan. At paano ako makakakuha ng ganito karaming abogado? Sandali po. Hindi ko po kayo kilala. Si mama ko po ba ang kumuha sa inyo? Utos po ito mismo ng aming CEO. Paparating na po siya. Biglang bumukas ulit ang pinto at pumasok ang isang lalaking nasa early 60s. Tinitigan niya ako ng matagal. Ang mga mata niya, matalas, pero may bahid ng lungkot. Andrea, tinawag niya ang pangalan ko sa paraang napakalambing, parang huminto ang tibok ng puso ko. 30 taon, anak, patawarin mo si Papa kung ngayon lang siya dumating. Parang nablangko ang isip ko. Ang ama kong 30 taon kong hindi nakita, biglang nandito. Ano po? Anong sabi niyo? Patawad anak. Dapat pinrotektahan kita. Dapat nasa tabi mo ako. Namula ang mga mata niya. Unti-unting nagkawatak-watak ang mga alaala sa isip ko. Ibang-iba siya sa amang inakala ko. Sandali po. Hindi po ba't may bago na kayong pamilya sa abroad? Hindi anak. May dahilan. May dahilan kung bakit kinailangan nating magkahiwalay. Anong dahilan po? Nanginginig ang boses ko. Halo-halong hinanakit at galit ang nararamdaman ko. Lumuhod ang ama ko sa harap ko para magpantay ang tingin namin. Sa ngayon, ito lang ang kailangan mong malaman. Nandito na si Papa. Aayusin natin ang lahat. Biglang bumukas ng malakas ang pinto. Ang biyenan ko, siguro'y narinig na may bago akong legal team. Pero pagkakita niya sa akin at sa papa ko, namutla siya. Servando, anong ginagawa mo dito? Ang boses ng biyenan ko nanginginig habang binabanggit ang pangalan ni Papa. Sa kabaligtaran, ngumiti lang si Papa. Long time no see, Balae. Hindi ko akalain na ganito tayo magkikita ulit. Balae, huwag mong sabihin, ikaw ang ama ni Andrea. Imposible. Halos maging puting papel ang mukha ng biyenan ko. Tinitigan siya ng diretso ni Papa. Sa presensya ko pa lang, hindi mo pa ba nahuhulaan? Narinig ko, pinakulong mo raw ang anak ko. Si Servando de Leon, ama ni Andrea. Hindi maaari. Paulit-ulit niyang binubulong iyon. Hindi makapaniwala. Ako man ay hindi makapaniwala. Pero sino ba si Papa para ganito katakot ang biyenan ko? Magkakilala po kayo? Oo naman, matagal na kaming magkakilala. At sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang ginawa mo sa anak ko. Pagkasabi noon, umalis na si Papa.
kasunod ang mga abogado niya. Base sa reaksyon ng biyenan ko, alam kong may malaking nagbago. Ang babaeng dati akala mo'y pag-aari ang mundo ay napaupo na lang sa sahig, nanginginig. Isa lang ang sigurado ko. Nagbago na ang ihip ng hangin. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Pagkaalis ni Papa, biglang nag-iba ang kilos ng mga pulis. Kunin niyo ang CCTV footage. Utos galing sa taas. Bilis. Rinig hanggang sa selda ko ang pagkakataranta nila. Kinagabihan, pinatawag ako ng detective na paulit-ulit na hindi naniwala sa akin. Miss Reyes, sa interrogation room po. Pagdating doon, seryoso na ang mukha niya. Nakuha na po namin ang CCTV footage, pati na rin ang video mula sa smart doorbell niyo. Naalala ko, ikinabit iyon ng asawa ko para raw sa mga delivery. Automatikong nagre-record kapag may pumindot. Nakalimutan ko nang gumagana pa pala iyon. Base po sa CCTV, mag-isa lang pong pumasok si Mrs. Santiago. Mag-isa sa elevator, mag-isa sa hallway. Ang sinasabing testigo, kasinungalingan po. Wala po siya sa lugar na iyon sa oras na iyon. Halos lumundag ang puso ko. Sa wakas, nabunyag na ang kasinungalingan niya. Pati po sa paglabas niya, maayos po siyang naglalakad. Sabi niya sa salaysay, tumakas daw siya dahil sa takot. Pero kalmado po siya sa video. At base po sa doorbell video, hindi niyo po siya hinawakan. Mag-isa po siyang nadulas. Sa huling sinabi ng detective, bumuhos na ang luha ko. So, kumpirmado na po, di ba? Wala po akong kasalanan. Hindi siya makasagot. Umiwas siya ng tingin. Alam ko na, dahil sa biyenan ko, kaya nila pinatagal. Kinabukasan, pinalaya ako. 1 linggo. Pero parang 10 taon ang itinagal ko doon. Paglabas ko, nag-aabang si Papa. At sa tabi niya, si Mama. Tumakbo si Mama at niyakap ako ng mahigpit. Ma, nakalaya na po ako. Nalaman na po ang totoo. Nag-iyakan kaming dalawa. Lumapit si Papa. Andrea, hindi pa ito tapos. Hindi ko palalampasin ang mga taong gumawa nito sa'yo. Malamig ang mga mata niya. Sa mga sumunod na araw, sunod-sunod ang mga nangyari. Nagsimulang kumilos ang legal team ni Papa mula sa maling paratang ng biyenan ko sa paggamit ng koneksyon ng biyenan kong lalaki hanggang sa detective na ayaw tingnan ang CCTV. Lahat inimbestigahan. Nakuha rin ang text messages ng biyenan ko at ng detective. Nang makumpleto ang lahat, nagsampa si Papa ng kaso sa piskalya. Ilang araw pa, desperado nang pumunta ang biyenan kong lalaki kay Papa. Namumutla pero mayabang pa rin. Servando, anong kalokohan ito? Bakit mo pinalaki ang gulo ng pamilya? Pamilya? Ang pag-frame up sa anak ko at pagpapakulong sa kanya, gulo lang ng pamilya. Medyo sumobra lang ang asawa ko. Pwede naman nating ayusin ito. Ayusin? Tingin mo ba maayos pa ito? Sige na, pasensya na. Iurong mo na ang kaso at mag-areglo na lang tayo. Tinitigan siya ni Papa na para bang basura. Arturo, wala ka pa ring pinagbago. Naaalala mo 30 years ago, nang makulong ang kuya mo dahil sa panunuhol. Ako ang tumestigo sa korte noon. Naaalala mo? Pagkatapos ng 30 taon, ang anak ko naman ang ginawa niyo ng kasinungalingan. Hindi talaga kayo nagbabago. Masyado kasing bastos kaya tinuruan lang ng leksyon. Akala mo ba malinis din siya? Para sa kanya, ang ginawa nila ay parang pagpalo lang sa akin. Tumawa si Papa. Ganun ba? Tingnan natin kung gaano ka naman kalinis. Naglabas si Papa ng isang folder. Alam mo ba kung ano ito? Kahit retirado ka na, patuloy kang tumatanggap ng pera mula sa mga dati mong tauhan kapalit ng payo. Lahat yan, suhol. Ang dami mo na palang nakain. Paano mo nalaman yan? Kilala mo ako, Arturo. Ang kuya mong may mataas na posisyon, napakulong ko. Ikaw pa kaya? Madali lang yan sa akin. Nanginig ang mga tuhod ng biyenan ko. Iligal ang pagkuhang yan ng ebidensya. Hayaan nating ang korte ang magdesisyon. Ang mga medalya mo, babawiin. Ang pensyon mo, mababawasan. Ang ipinagmamalaki mong pamilya ng pulis, tingnan natin kung anong mangyayari. Sa mga salitang iyon, lumuhod ang biyenan ko. Parang awa mo na, Servando. Mali ako. Patawarin mo ako. Yan na lang ang natitira sa akin. Hindi siya tiningnan ni Papa. Huwag sa akin.
Sa anak ko ka humingi ng tawad at umalis si Papa. Tiningnan ko ang biyenan kong lalaki. Ang dating mayabang na tao, ngayoy nakaluhod at nanginginig. Alam kong siya ang pinakaaktibong sumuporta sa plano ng asawa niya. Andrea, iha, patawarin mo ako. Patawarin mo na rin ang asawa ko. Hindi na po kailangan at hindi niyo na po ako manugang. Hindi kayang burahin ng ilang salita ang lahat ng sakit. Tinalikuran ko rin siya. Tulad ng inaasahan ni Papa, nahuli silang lahat. Ang biyenan kong babae nakulong dahil sa perjury at false accusation. Ikinulong siya sa mismong selda kung saan ako naroon. Ang biyenan kong lalaki, kasama sa kaso, at may dagdag pang bribery. Habang iniimbestigahan, lumabas pa ang mga dati niyang katiwalian. Tinanggalan siya ng mga parangal at pensyon. Ang ipinagmamalaki niyang angkan ay gumuho. Ilang araw matapos makulong ang biyenan ko, binisita ko siya. Kakaibang pakiramdam. Dati ako ang nasa loob. Pagkakita niya sa akin, kumapit siya sa rehas. Andrea, parang awa mo na. Iurong mo na ang kaso. Magbabayad ako kahit magkano. Tinitigan ko siya. Ma'am, mag-enjoy ka sa pagkain ng kaning baboy diyan. Hayop ka. Nakalimutan niyo na po ba? Namilipit ang mukha niya. Yung walang ama at walang sinumang tutulong sa'yo, naaalala niyo po? Nga pala, ang papa ko, dumating agad noong nalaman niyang may nangyari sa akin. Mas magaling pala siya kaysa sa asawa niyong mahilig sa suhol. Sa sinabi kong iyon, humagulgol siya. Patawad, mali ako. Hindi ko naman intensyong ipakulong ka talaga. Kalmado akong sumagot. Ako po, meron. Ang kaning baboy. Kayo na po ang kumain. At tinalikuran ko siya. Hindi na lumingon pa. Ilang araw pa, pinuntahan ako ng asawa ko. Payat na payat siya. Andrea, patawad. Dapat naniwala ako sa'yo. Patawarin mo ako. Magsimula tayo ulit. Nagsisisi na si Mama at magiging mas mabuti na ako sa'yo. Tinitigan ko siya. Sa loob ng 5 taon naming pagsasama, kahit minsan ba, naging kakampi ko siya. Ayoko. Hindi na. Nanigas ang mukha niya. Ang mga taong nag-frame up sa akin at nagpakulong sa akin ay pamilya mo at hindi ka naniwala sa akin hanggang sa huli. Noong nasa kulungan ako, anong ginawa mo? Ang mama mo ang sumasagot ng telepono mo. Hindi ko kayang mabuhay kasama ang taong hindi ko kakampi. Andrea, mali talaga ako. Ihanda mo na ang mga papeles. Ang abogado na ang bahalang kumausap sa iyo para sa financial settlement. Ganoon natapos ang lahat sa amin. Ilang buwan pa, lumabas ang desisyon ng korte. Ang biyenan ko, 2 taon sa kulungan. Ang biyenan kong lalaki, 3.5 taon. Tinanggalan din ng mga parangal at pensyon. Ang divorce namin ay naaprubahan na. Habang tinitingnan ko sila, naisip ko, ito ang karma. Nang matapos ang lahat, saka lang kami nagkausap ni Papa. Pa, bakit po kayo umalis noon? 30 years ago, naging witness ako sa isang malaking kaso. Kaso ng isang malaking kumpanya. Ako ang finance manager nila at ako ang nagbunyag ng mga katiwalian nila. Pagkatapos noon, ginantihan nila ako. Tinakot, sinubukang sunugin ang bahay natin. Masyadong malaki ang naging kapalit ng pagiging tapat. Namula ang mga mata ni Papa. Nandyan ka at ang mama mo. Sabi ng gobyerno, poprotektahan nila kami pero hindi pa ganoon kaayos ang sistema noon. Kaya nagpanggap akong patay at lumipat sa ibang bansa. Iyon lang ang paraan para maprotektahan ko kayo. Unti-unting natunaw ang galit na matagal kong kinim Santiago. Pero may isa pa akong tanong. Pero pa, malaki ang kumpanya nyo, mayaman kayo. Bakit po kami ni Mama naghirap? Nakita ko sa mukha niya ang bigat ng kasalanan na buong buhay niyang pinasan. Sinubukan kong magpadala ng pera, pero hindi ko pwedeng gamitin ang pangalan ko. Nalaman pa rin nila. Sinabi ng mama mo, mas gugustuhin niyang magtrabaho hanggang mamatay kaysa mapahamak ka. Huwag daw akong magpadala ng kahit ano. Nanikip ang dibdib ko, kaya pala ganoon na lang magtrabaho si Mama. Patawad, Andrea. Wala ako sa tabi mo. Hindi ko alam kung gaano ka nahirapan. Opo, sa tuwing naririnig kong wala akong ama, nagagalit po ako. Pero dumating po kayo. Isang salita lang na nasa panganib ako, dumating kayo agad. Sapat na po sa akin yon.
Niyakap ako ni Papa. Andrea, dito na ako sa Pilipinas titira. Hindi na ako babalik sa Amerika. Tumingin siya sa labas. Noon, tumakas ako. Kahit sabihin kong para sa pamilya, tumakas pa rin ako. Pero ngayon, iba na. Pinalaki ko ang kumpanya ko. May kapangyarihan na ako. Ang mga taong gumawa sa atin nito, buhay na buhay pa rin. Ngayon, lalaban ako ng harapan. Hinawakan niya ang kamay ko at mananatili ako sa tabi mo. Hindi na ako aalis. Ang mga salitang matagal ko nang gustong marinig. Hindi po ba magiging mahirap? Malaking kumpanya po sila. Siyempre mahirap. Pero hindi na ako nag-iisa. Nandyan ang anak ko. Anong dapat kong ikatakot? Ngumiti si Papa. Ang unang beses na nakita ko siyang ganoon kapanatag. Ngumiti rin ako. 3 buwan ang lumipas. Babalik na sana ako sa dati kong trabaho pero lumipat ako sa kumpanya ni Papa. Dahil sa mga naranasan ko, naisip kong makakatulong ako sa iba. Gaya ng ipinangako ni Papa na natili siya sa Pilipinas, desididong lumaban hanggang sa huli. Hindi na sila nagkabalikan ni Mama. Masyado na raw mahaba ang panahong lumipas, pero paminsan-minsan, nagkikita sila at kumakain ng sabay. Minsan, naaalala ko pa rin ang mga nangyari. Ang 1 linggo sa kulungan, ang mga panahong walang kumakampi sa akin, akala ko katapusan na. Pero lumabas ang katotohanan at ang mga nagkasala ay naparusahan. At ako, nakabangon muli. Sa mga nakikinig sa kwentong ito, gusto ko lang sabihin, walang taong dapat minamaliit. Kahit gaano pa siya kahina o kawalan ng koneksyon tingnan, huwag siyang aabusuhin. At para sa mga dumaranas ng kawalang katarungan tulad ko, huwag kayong susuko. Tulad ng pagdating ni Papa para sa akin, baka may hindi inaasahang tao na darating din para protektahan kayo. Dito na, nagtatapos ang kwento ko.